Naalala nyo, nung isang linggo, umabsent. Umabsent si Digonggong sa Quadcom. Itong ano lang yan, itong Lunes lang. President Duterte skips Quadcom hearing on EJ case. So, alam naman natin lahat yan na nangyari talaga yan. President Duterte skips Quadcom hearing on EJ case. So, alam naman natin lahat yan na nangyari talaga yan. But it seems, nag-work yung kanyang pambubudol, ano? Hindi ko alam kung ano yung ginawa niya. Pero, kasi alam nyo mga kotsero, feeling ko, itong Quadcom ay plan B lang niya. Plan B lang niya yan. A-attend siya dyan kung hindi matutuloy yung sa Senate. Yun. Pinilit. Natuloy. O hindi na siya attend. Para saan pa? Di ba? Para saan pa? May home court advantage siya sa Senate. So, bakit pa siya haharap sa Quadcom? Kahit na alam natin na mas mabibigat ang ibabato sa kanyang tanong sa Quadcom, hindi na siya pupunta dun. Para saan pa? Anyway, going back. So, ayun na nga mga kotsero. Mukhang feeling ko, itong sa Quadcom, plan B lang niya. Kung hindi matutuloy yung sa Senate. Siguro, nagkaroon siya ng inside information na matutuloy yung sa Senate. So, what's the purpose of attending the Quadcom? Kahit alam naman natin na mas mahusay yung mas mabibigat yung mga tanong na ibabato sa kanya doon. Kahit na alam natin na mas unbiased at patas ang hearing ng Quadcom. Kasi hodang ganun, ang importante, meron kang home court advantage. Yun ang pinaka-importante doon. Kasi mga kotsero, according to Senator Bato de la Rosa lang to Bato confirms ex-President Duterte's attendance at Senate probe into the drug war. Panoorin natin yung balita para mas malinaw. Ito yung balita tungkol dyan. Magsisimula na sa Lunes, October 28, ang isasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa kontrobersyal na War on Drugs campaign ng nakaraang Duterte administration. At kabilang sa mga inaasahang dadalo sa investigasyon ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nagbigay na umano ng confirmation si dating Pangulong Duterte na dadalo ito sa pagdinig ng Senado. Sa isang larawan na ipinost kagabi ni Senator Bato, makikita na kasama nito ang dating Pangulo sa isang restaurant. Gayon din ang partner ng Pangulo na si Hanilet Avancenia at former House Speaker Pantaleon Alvarez. Nauna na rin kinumpirma ni Senador de la Rosa na darating ang ex-president sa pagdinig ng Senado kahit sino pa ang mangungunang senador sa investigasyon. Sa naunang pahayag ni Senate Minority Leader Senator Aquilino Coco Pimentel III na siyang chairman ng Blue Ribbon Subcommittee, sinabi nito na nag-aalinlangan siya kung talagang dadalo si dating Pangulong Duterte. Gayunman, sinabi ng ilang senador na kung darating ang former chief executive ay bibigyan ito ng karampatang paggalang na mataas na kapulungan ng Kongreso bilang dating Pangulo. Ayon kay Senator Pimentel, kahit statement lamang ang ibibigay ng former president ay magpapasalamat pa rin ito. Depende na yun sa amin kasi ako, kung ayaw naman magsalita ng tao tapos hindi naman pipilitin. We have to respect it. Inaasahan naman ni Senate President Francis Jesus Cordero na irerespeto ng komite ang presensya ng dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment, pero inaasahan ko at ina-expect ko na bibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang bilang dating Pangulo ng ating bansa. Nakatakdang isagawa ang Senate hearing kaugnay ng War on Drugs campaign sa Lunes, October 28 ng alas 10 ng umaga. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Red. Yun na yun, mga kotsero. Binudol na naman niya ang taong bayan, mga kotsero. Ang gamit niya, yung kanyang mga alagang senador. Kaya sila nandyan di nakita niyo na kung paano mag-manipulate itong matandang to. Aasawa ba tayo ng fairness dyan? Hindi na. Wala. Lalo, andun si Bato? Hindi na. Huwag na tayo umasa ng pagiging patas dyan. Na tayo umasa. Bato de la Rosa? Bongo? Hindi yan. Sigurado, si Robin Padilla pupunta dyan. Mark Villar, Cynthia Villar, pupunta yan dyan. Amy Marcos, sigurado nandyan. Sure yan.
Sure. Poprotektahan nila yung tatay nila. It is it is during these times na I wish na unicameral ang Pilipinas. It is during these times na pinapanalangin ko na ang Pilipinas ay bumalik sa pagiging unicameral. Ito pa nakakatawa dito mga kotsero. Tingnan nyo, pinakita yung picture kanina, di ba? Nagdi-dinner sila. Ito yung hinabol ko eh. Hindi ko alam kung saan restaurant to. Sino kaya yung lalaki sa likod ng ikingiti, no? But anyway. Ito si Hanilet. Ito si Digunggong. Ito yung dalawa. Ito yung dalawang ungas. Si Bongo. Si Bongo. Si Bato. Ayan. Si Alvarez nasa likod. Ayan, si Alvarez. Alam niyo mga kotsero, nakakatawa rin yan. Si Alvarez may nilabas na statement yan. Recently lang. Alam niyo ano sinabi? Ito sinabi ni Alvarez. Guilty din naman ang Kongreso sa drug war. Paano? Paano magiging guilty sa drug war ang lower house? Ano ibig niyang sabihin? Medyo nagulat ako dito eh. Kasi kung guilty ang Kongreso, di kasama siya. Ang lower house pala. O di kasama siya. Kung lower house kung guilty din ang lower house, o di kasama siya. Kongresista siya eh. In fact, mga kotsero, etong si Alvarez, kaaway pa to ni Sara. Umabot pa nga sa punto na noong 2022 national election, sino sinaportahan niya? Si Lenny. Sobrang galit niya kay Digong. Sobrang galit niya kay Sara. Ito yung kawalang kwentang sinabi ni Alvarez. Hindi mangyayari ang war on drugs kung hindi ito suportado ng taong bayan at pinayagan ng Kongreso noong 17th at 18th Congress. Karamihan ng mga miyembro ng Kamara noon nandito pa rin sa 19th Congress. Kung guilty si dating Pangulong Duterte, iisa lang ang ibig sabihin niyan. Guilty rin ang Kongreso. Ay, ganun ba yun? Lower house ba nagutos? Gumawa ba kayo ng batas para i-exempt ang war on drugs sa mga bagay na pwedeng litisin at imbestigahan? Kung ganun, guilty rin kayo. May problema itong sinasabi na to ni Alvarez. Alam niyo ako anong problema? Lahat tayo, gulpi di gulat eh. Hindi natin alam na itong sinasabi niya na war on drugs will be literally bullets flying all over the place. Hindi ko natin na-anticipate na ito palang si Digunggong, seseryosohin niya pag sinabi niyang patay. Gulpi di gulat. Nagulat tayong lahat eh. Hindi naman natin in-expect na walang aresto mangyayari. Patayan pala mangyayari. Hindi ko natin in-expect na gagawa sila ng reward system. Nagagamitin nilang mga personal assassins, mga hitman ng ating kapulisan. Hindi natin, ito tama si BJ Cans. Hindi natin alam, psychopath pala si Digong. Tama si MDS. Nung tinanong siya isang interview, pinakita ko sa inyo yung interview na yun, di ba? Who do you think is the most dangerous candidate? Presidential candidate. Sabi, wala siyang pag-aalinlangan. Wala siya, hindi siya nagdalawang isip, dire-diretso. Rodrigo Duterte. Hindi siya nag-isip. Walang pag-aalinlangan, walang takot, walang kaba. Hindi mo siya makikitaan ng tawa sa mukha. Ganun siya kaseryoso. Who is the most dangerous candidate in the 2016 national elections? Rodrigo Duterte. Sabi niya. Tapos tinanong siya if I'm not mistaken, nung nag-i-interview sa kanya si Corina Sanchez. It's either Corina Sanchez or Karen Davila. Either of the two. Sabi ni MDS. Number 1, he has a track record of killing people. Number 2, he has associations with the NPA. Ganun kaprangka. Marami nga namatay. Libo-libo. Sumugal tayo kay Digong. Hinayaan natin siyang walang yain ng ating demokrasya. Hinayaan natin siyang babuyin ang sistema ng ating batas. Nagkandalubog-lubog sa utang ang Pilipinas, $6 trillion, 6 trillion pesos, if I'm not mistaken. Di ba? Ang habol lang naman natin, mawala ang drugs at corruption. Kasi yun ang pangako niya. Not even a whiff of corruption. Di ba sabi nga niya? Yun lang naman ang habol natin eh. Mawala ang drugs at corruption. Ano nangyari? Parehong nga.
ang droga nagmumula kay Duterte mismo. Nagpasok siya ng pogo sa Pilipinas na kung anong illegal na gawain ang ginagawa. Kasama na rin dyan ang drug trafficking. Yung shabu ng Pilipinas galing China. Ano nangyari? Umasa tayo sa kanyang pangako na within 3 to 6 months burado ang drugs. Ano ang kapalit? Nakakurakot siya. Si Digong, nakakurakot ng bilyon-bilyong halaga ng pera. Sa kanya pala manggagaling ang korupsyon Kaya pala buburahin niya sa iba. Kasi siya ang gagawa. Hello, 10 billion pa naman ang confidential funds mo every year. Nalaman natin dahil sa kabulustagan ni Sara Duterte kung paano nila tinatrabaho yung confidential funds. Wala palang kwentang audit ng confidential funds. Akala natin si COA gumagawa ng maayos na trabaho sa pag-audit dyan. Hindi pala. Ministerial lang pala. Basta may certification, okay na. I hereby certify that these expenses are true and correct according to the best of my knowledge. Signed, Sara Duterte. Tapos, pak. Okay na sa COA. What's stopping Rodrigo Duterte from doing that? What's stopping the president, the former president from doing that before? Hindi natin alam, siya pala magiging punot dulo ng korupsyon, si Rodrigo Roa Duterte. At ang nakakalungkot dito, mga kotsero, ito yung nakakatawa. Yan. Si De Lima, inimbita. EJK victims, inimbita rin. Hindi ko lang alam kung pupunta. If I'm not mistaken, ito, inimbita rin si Yorina Garma, tsaka si Jed Mabilog. Mga kotsero, narinig nyo naman yung sinabi ni Coco Pimentel Maglabas lang siya ng statement, okay na kami. What? Pinapunta nyo pa ng hearing. Anong statement ang i-expect nyo galing kay Rodrigo Duterte? Wala namang intensyon na-interpellate siya. Parang ano lang to ang mangyayari dito mga kotsero, pagsasalitain siya, tapos ang gigisahin, yung mga ibang resource person. Ang gigisahin dito si Garma, unang-una. Nasabihin, paano ba nasabi na kinausap ka ni Rodrigo Duterte? Anong sinabi sa'yo ni Rodrigo Duterte? Tapos pagsalita si Garma, kasi si Duterte sabi niya, no, it did not happen. Garma, hindi raw sinabi. Paliwanag ka. Hindi naman i-interpellate si Digonggong. Kapag nagpunta yan sa kapag may pumilit na mag-interpellate dyan, ganito ang mangyayari. Ganito ang mangyayari dyan. Halimbawa, may nagpumilit na mag-interpellate. Halimbawa lang. Bawa si Cheese Escudero. Tinanong niya, former President, was there ever a time where you approved the reward of doing of this, and this? Merong isang senador na magsasalita. Point of order, Mr. Chairman. Point of order. I don't think it is respectful to ask that questions. Those questions are confidential in nature. Point of order, Mr. Chairman. I don't think that a question is relevant. What do you think will happen? Kaya nga pupunta dyan si Digong. Alam nyo mga kotsero, ako mataas ang kutob ko na pupunta si Digong dahil kailangan niya isalba yung sarili niya. Kailangan niya isalba yung imahe niya. So pupunta siya dyan. Pero he's being smart about it. Pupunta siya sa hearing kung saan nandun ang mga kakampi niya. Parang kay Sara Duterte. Naalala niyo yung sinabi ni Sara Duterte? Sa budget hearing ng Senate, pupunta ako kasi mas objective sila. Hindi sila biased. Pero ang totoong dahilan doon, mga kotsero, kaya siya aattend, kaya ito si Sara Duterte, sa budget hearing ng Senado aattend kasi nandoon yung mga kaibigan niya. Budol na naman to. Nabudol na naman ni Digong ang taong bayan. Nakalusot na naman siya. Maganda yung maganda kasi sila ang ayoko lang sa lower house, mga kotsero, para silang namimigay ng parang candid silang mamigay ng contempt. Lagyan niyo naman ng konting diskarte, 'di ba? The art of questioning. Lagyan niyo naman ng konting diskarte. Hindi yung porke hindi niyo narinig yung gusto niyong sagot, ko-contempt niyo agad. Hindi. May art of questioning kasi. Ito pa nga, sabi nag-comment si Congressman Ace Barbers. Tungkol to sa hearing nila sa Quadcom. Kaya, ito mga kotsero, kaya mas gusto ko sa Quadcom magganap yung hearing. Alam niyo kung bakit? Kasi na-build na doon may build up na kasi doon. Meron ng pundasyon. Hindi ka magba-back to zero
Isang round na lang. Nahuli mo na si Garma eh. Huli mo na si Garma. Umamin na si Leonardo. Si Leonardo, bakit importante? Bakit napakahalaga ni Leonardo? Mga kotsero, si Leonardo ho kasi yung bagman. Siya yung kumukuha ng pera kay Bongo. Tapos na ang boxing dito, last round na sa Quadcom. Sa Senate, magkakalkalan pa ulit. Pangit, men. Magkakalkalan pa ulit. Ulit pa sa umpisa. Saan sila mag-uumpisa? Kay De Lima? Doon pa lang. Alam nyo, feeling ko, masastak daw sila kay De Lima eh. Tingin nyo, pupunta si Garma dyan? Hindi. Hindi harap kay Digong yun. Hindi sila haharap kay Digong, kay Bongo, tsaka kay Bato. Tsaka nakadetain sila ngayon sa lower house. So, I don't think they'll go. Tingnan nyo tingnan nyo, pati dito sa pati sa Quadcom, nakumpirma na eh. Pati yung sa kaso ni De Lima, di ba? Nakumpirma na sa Quadcom na pinwersa si Espinosa na gumawa ng false testimony laban kay De Lima. Pati si Espinido, di ba? Pati si Espinido. Retired Police Colonel Jovi Espinido and former Senator/DOJ Chief Leila de Lima showed up and faced each other as the latter listened to Espinido walk back his testimony, accusing de Lima years ago of being a protector of illegal drug personalities. The highlight of today's 9th Quadcom hearing that would have easily been upstaged had star witness or resource person ex-President Rodrigo Duterte showed up, as we hear more from our Mera Las Moras on the elephant not in the room today. Are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. In the 9th hearing of the House Quad Committee on former President Rodrigo Duterte's war on illegal drugs, retired Police Colonel Jovi Espinido recanted his earlier testimonies against former Senator Leila de Lima on illegal drugs. During the interpellation, he confirmed alleged drug lord Kerwin Espinosa's statement regarding the supposed deliberate implication of De Lima in the illegal drug trade. I am one also a victim sa sali-sali lang sa lista ng drugs. Nilagyan pa ng high value target si Espinido. So, kaya ako magsasabi din, siguro yung mga lista hindi totoo yun kasi ako nga biktima. So, nilagay din pala siya sa listahan ng war on drugs. Papatira din pala siya. Galing-galing, di ba? Yung nga nilagay ni Senator Bato. Mr. Chair, hindi kaya nilagay yung pangalan mo dahil hindi ka na sumusunod sa gusto nila sa bandang huli? That's one of the reasons, Your Honor, Mr. Chair. Espinido gave his statement earlier today in front of De Lima herself. For the first time, De Lima also testified before the Quad Committee, to which she shared all the information she gathered about the alleged reward system that started when Duterte was still the mayor of Davao City. According to a witness in the 2009 CHR investigation, during the first period of the DDS from 1988 to 2000, the assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Former President Rodrigo Duterte was supposed to personally respond to these accusations before the Quad Committee, but he did not attend the hearing, citing the invite was on short notice and feeling unwell. Some lawmakers expressed disappointment at the former president's absence, with House Deputy Minority Leader Franz Castro even requesting he be cited in contempt if he fails to attend the next hearing. The joint panel has not made a decision on this matter yet, but they assured there is no special treatment for Duterte in the lower house. Are we giving special treatment to a witness just because he is the former president? I beg to disagree, Your Honor, that we are giving special treatment. What I am saying and stating for the record that we extend the courtesy due to a former president. Wala akong special favors dito, baka mamisquote ako. Yun lamang po ang aking gustong ipalabas.
As of now, the Quadcom hearing is still ongoing and far from over. Meloles Moras from the National TV Network for a new and better Philippines. Yun. Diba? Ang layo na nang napuntahan nila dyan sa, sa lower house. Ang layo na. Tapos ngayon dito sa Tapos ngayon back to zero tayo sa Senate. All for what? All for what? Para lang questionin ni Duterte yung mga sinabi doon sa lower house. Ba't hindi siya doon kumestyon? Yun lang naman yan eh. That activity, ito pong mangyayaring hearing sa Senate, mga kutsero, ay isang aktibidad para kontrahin lang yung sinasabi sa lower house. Eh kung kukontrahin lang pala yung sinasabi sa lower house, ba't hindi na lang sila pumunta sa Quadcom? Gusto pa nila ng hiwalay na forum. Ayun, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. At huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next live stream, guys. Bye, everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?